as a bride adorns herself with her jewels. Our God adorns us. He has clothed us with the garments of salvation. So come on, let us pour out our praise to Jesus. Say, goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Hey, hey. Oh, I've been born again. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave. Sing it out, we say again. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye, goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been sing again and again, again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once again
flowing down. Let's sing at the cross. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe to you. I owe to you, Jesus.
Sing hallelujah. Sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we give. Let us repeat. Now on the throne, now on the throne of majesty, the Father's will complete. He reigns in victory. Oh, sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what is done. What is done? Yes, Jesus. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what is done. Oh, Jesus, we praise you, my God, for what you've done, for what you've done, Majesty, your Majesty, hallelujah, we adore you. Thank you, Lord, my God, Jesus, hallelujah, God. Thank you, Lord, for what you have done on the cross. Truly, God, we are forever grateful because you came to save us. You came to show us love and grace and life eternal. Yes, We give you praise, O God. In Jesus' name, everyone say, palapan po natin ang Panginoon. Our prayer passage this morning is in Psalm 124. It is a song of ascents. Although sa ating devotion, nasa Psalm 139 na po tayo. But sa ating recharge night, we are doing this series once again. They are beautiful psalms that reminds us of who God is and what He can do for us. It says in ESV, if it had not been the Lord who was on our side, let Israel now say, if it had not been the Lord who was on our side, when people rose up against us, then they would have swallowed us up alive. When their anger was kindled against us, then the flood would have swept us away. The torrent would have gone over us, then over us would have gone the raging waters. Kung isi-simplify po natin yan, no? Sabi ng psalmist, kung hindi daw si Lord ang kakampi nila, ang nasa side nila, if it not been the Lord who was on our side, ano daw po mangyari? When people rose up, they would swallowed up us up alive. They would have swallowed us up alive. Ano pa? Yung anger daw nila was kindled against them. The flood have swept us away. The torrent would have gone over us. Simple lang po. Kung wala sa side natin ng Panginoon, we are dead. No salvation. Okay? We are dead. Sabi dito, then they would have swallowed us up alive. But thank God, He is on our side. Sabi nga po natin, thank God, He is on our side. Ano yung mga masasabi natin kung hindi dahil sa Panginoon? Diba? Pwede nating masabi, naku, wala siguro ako ngayon dito. Kung hindi dahil sa Panginoon, malamang ang pamilya ko pwedeng sira na, wasak na. Kung hindi dahil sa Panginoon, kung hindi niya ako inabot, maaaring nasa kadiliman ng buhay ko ngayon. But thank God,
He came to save us. He is on our side. And He gave us life. He gave us victory over death and sin. Palapakan po natin ang Panginoon. Let's continue. And so the psalmist says, "Blessed be the Lord who has not given us as prey to their teeth. We have escaped like a bird from the snare of the fowlers. The snare is broken, and we have escaped." Tayo daw po ay nakatakas. Tayo ay nakaligtas. Sa mga nabuhay po ng mga 60s, 70s, o baka 80s, naranasan niyo po ba yung mag-hunt ng mga ibon? Meron pong isang paraan na ginagamit dati. Gagawa sila ng snare sa kabundukan. Yun po ay mga strips of wood. At meron pong tali na kapag ka naapakan yon ng ibon, naapakan yon ng isang animal, mahuhuli siya. Yung iba po may net, pero kapag ka naapakan nila yon, di ba? Aangat yung net, mahuhuli. Pero dahil daw ang Panginoon, He is on our side, sabi niya, He has not given us as prey to their teeth. We have escaped like a bird. Nakatakas. Naranasan nyo na po bang makulong sa isang kwarto at hindi nyo mabuksan ang pintuan? Nakakakaba, di po ba? Lalo kung ito ay bathroom. Naalala ko, nag-youth retreat isang beses. Hindi ko maalala kung sino po yung nakulong. Is it June? No? Jude. Alright. Sorry, sounds like, friend niya yun. Okay. Lahat kami nasa assembly hall. And there's someone, akala namin parang nag-high lang. Or, buti may window, yung bathroom ng campsite. Yung pala, nakulong na siya doon. Buti na lang. Matangkad siya. Nakita niya yung window. Maring umakyat siya. Kumakatok siya. Buksan niyo ako. Nakulong ako sa bathroom. Hindi po maganda yung pakiramdam na makulong. Nakulong ka na ba sa elevator? Have you experienced that? Yan ang isang iniisip ko tuwing sasakay kami ng elevator. Alright? Na hindi umabot sa puntong mag-shutdown at lagi kong binabasa yung mga emergency, parang emergency or evacuation plan. Anong gagawin ko? May signal ba yung phone habang nasa elevator? Kadalasan wala. Alright? May camera ba itong elevator na to? Yung iba, walang camera, hindi ka nakikita. Okay? Sinong nakakaalam na nasa elevator ako? Wala. Kaya kapag nakulong ka doon, tiyak, talagang kakabahan ka. Paano ko pag free fall pa yan? Alright? Nakakakaba po. Naranasan nyo na po bang makulong sa sama ng loob? Yung puso nyo? Yun po yung mga bagay na ayaw natin. Ayaw natin ng kulungan ng sama ng loob, ng unforgiveness. Nakakulong ba tayo sa isang kasamaan, sa isang kaisipan ng nakaraan? Kahit yung kaisipan na hindi maganda patungkol sa kinabukasan at nababalot ang ating puso ng takot. You know what? Let me remind each one of us today, if God is on our side, we are set free. Palapakan natin ang Panginoon. Because of the Lord, because He is good, because He is faithful, because He is on our side. Nagbagamat tayo po ay makasalanan, inabot niya tayo. Bagamat may mga kahinaan tayo, tinutulungan niya tayo. He empowers us. And so, we have escaped. Sabi niya, like a bird from the snare of the fowlers, the snare is broken, and we have escaped. Meron pong kaligtasan, may kalayaan sa Panginoon. And sabi sa verse 8, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Tuwing babasahin ko po ito, basahin natin, even sa ating devotion, naalala ko yung kantang, if the Lord had not been on our side. At yung pangalawa, our help is in the name of the Lord. Napakaganda pong mga awitin. At totoo po yun. God is on our side and our help
is in the name of the Lord, kaya hindi tayo nakakulong sa kasalanan, hindi tayo nakakulong sa anumang sama ng loob, sa nakaraan kaya nating lumaya, at kahit na ano pa pong klase ng addiction, kaya tayong palayain ng Panginoon. Let's surrender our lives and let's call on His name. Amen? Sige, isa pa pong palakpak sa Panginoon. And lift your hands. Let us all pray. Father, salamat dahil sa pag-ibig mo, sa grace mo, Panginoon. Nakalaya kami sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa inyo, meron kaming buhay na walang hanggan. Sa inyo, meron kaming magandang kinabukasan. Sa inyo, Panginoon, napakaganda ng aming future. Thank you. You died for us. Yes, God. You lived and you resurrected for us, Panginoon. Thank you, O Lord, for your love. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you sa lahat ng mga tulong mo sa mga challenges namin sa buhay. Pinagaling mo kami. Sa aming mga pagsubok, pinalalakas mo kami. Kahit napapaligiran kami ng mga mabibigat na isipin, nariyan ang mga pangako mo. Nariyan ang pag-asa dahil po sa ginawa niyo sa cross, Panginoon. And we praise you, we exalt your name. At sino pa man po sa amin dito na maaaring ang puso at aming isipan ay nakakulong, Ama, sa gawa ng kadiliman, nakakulong, Panginoon, sa anumang masamang addiction, O God. Lord, set us free, Father. Holy Spirit, break the chains, O God. At ano pa man, Panginoon, bagay na kahit ang aming mga katawan, O Diyos, ay nakakulong. Maring, Lord, any addiction sa substance, Lord, kaisipan, Panginoon, na hindi nakalulugod sa inyo, sa sama ng loob o sa galit at puot. Father, set your people free. Thank you for your name, Jesus, the name above every name given to us. Our help is in you. You made heaven and earth. You are our Messiah. You are our Savior. And we call upon you. Thank you sa bawat buhay na pinatawad mo, nilinis mo, niligtas mo at pinabanal mo. Yes. At lagi mong ginaguide, Panginoon. At ano pa mang pangailangan ng aking mga brothers and sisters, those who are sick, Lord, set them free from that sickness at lahat ng aming mga financial struggles. Bigyan mo kami ng wisdom. I pray, Lord, for an open heaven blessing for each one. Lord, give and reward and harvest sa lahat ng mga nagsusumikap, sa mga nag-put up ng business this year, sa mga pinagpapatuloy nila, yung mga pinagsumikapan nila, tulungan nyo sila, Panginoon. And truly, God, we acknowledge our help is in your name. Yes. This we pray. In Jesus' name, everyone say, Amen. palapakan natin ang Panginoon. And tell the person next to you before you sit down, it's good to see you. God bless you, my brother, my sister. Ayan, padama po natin ang warm welcome sa isa't isa. And here's our Sister Apple for our tithes and offering. Right, thank you po. Good morning, Solid Ground. And for our tithes and offering, basahin ko po ang ating text sa Kawikaan, chapter 28, verses 18 to 22. Basahin ko po ang Salita ng Diyos version. Sabi po dito, ang taong namumuhay ng matuwid ay ligtas sa kapahamakan. Ngunit ang taong namumuhay sa maling pamamaraan ay bigla na lamang mapapahamak. Ang masipag na magsasaka ay sasagana sa pagkain. Ngunit maghihirap ang taong nag-aaksaya ng oras niya. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. Hindi mabuti ang may kinikilingan, ngunit may mga gumagawa nito dahil sa kaunting suhol. Nagmamadaling yumaman ang taong sa pera ay gahaman, ngunit ang hindi niya alam, patungo pala siya sa kahirapan. So the Bible teaches us how we should live. Paano tayo mamumuhay? At anong sabi niya sa verse 18? Mamuhay daw po tayo ng tapat. Yun ang sinabi niya sa verse 18 and verse 20. At pag namuhay tayo ng tapat, ano po ang mangyayari sa atin? Una, ligtas po tayo sa kapahamakan. We will be safe. No harm will go into our lives. At ano pa? Sasagana tayo sa pagpapala. Sabi niya sa verse
20, di po ba? Hindi daw po tayo mapapahamak. Gusto natin na sagana tayo sa pagpapala. Tama po ba? Or gusto niyo po ba sagana tayo sa problema? O sagana tayo sa utang? O sagana tayo sa kaaway? Di ba? Ang gusto natin, Lord, I pray sumagana yung pamumuhay ko, sumagana yung pagpapala sa atin. At paano mangyayari yun kung tayo po ay mamumuhay ng tapat? Tapat tayo saan? Tapat tayo sa Panginoon. Pa? Alam natin na, Lord, I am living honestly. Ito yung pinagkaloob mo sa akin. Ito yung ibabalik ko sa iyo. Diba? Tapat tayo sa kung tayo po ay nagnenegosyo. Yan. Nung this week, na pakinggan natin yan sa online devotion, yung profiteering, yung sobra-sobra yung pagtubo natin. Ano pa? Yung ginigipit natin, yung gipit na. Kaya daw po against ang Panginoon sa malaking magpatubo. Kasi sino ba ang nangungutang? Yung nagigipit. Tapos lalakihan mo yung tubo, anong mangyari sa kanya? Mas nagigipit pa siya. So sabi nga po, yun ang the Lord detests yung mga nagpapatubo ng malaki. Kung tayo po ay mamumuhay ng tapat, yung sapat lamang po. Diba? Yung merong tayong ipamumuhay, may savings tayo, meron tayong pang future, pero mamuhay po tayo ng tapat. Sabi niya sa verse 20, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala. So maging tapat po tayo. Kung tayo ay empleyado, maging tapat tayo kung anong oras tayo nag-in at anong oras tayo nag-out. Hindi yung wala ka pa sa opisina, naka-in ka na. Bakit? Kasi yung best friend mo nasa opisina na. I-in mo na ako, malapit na ako, nandito na ako sa baba ng building. Mahaba lang yung pila sa elevator. O, di ba? So, maging tapat tayo. Huwag natin iuwi yung mga tissues, alcohol, yung school supplies. May project yung anak ko, nag-print na sa opisina. Diba? Maging tapat tayong empleyado ng ating mga pinagtatrabahuhan. Mamuhay po tayo ng tapat at sasagana tayo sa pagpapala. Ano pa po? Maging masipag po tayo. Sabi, ang masipag na magsasaka ay sasagana sa pagkain. Ngunit maghihirap ang taong nag-aaksaya ng oras niya. Let's be productive in our waking hours. Tuwing tayo po ay gising, dapat productive po tayo. Di po ba? Meron tayong ginagawa, meron tayong pinagkakaabalahan. Ayan. Sabihin mo, may pinagkakaabalahan naman ako yung buhay ng ibang tao. Hindi po, di ba? Maging masipag tayo sa pagtatrabaho. Sabi nga, yung magsasaka, pagising niya, nasa bukid na siya. Nagpapahinga lang siya pag natapos na niya yung trabaho. Ganun din po tayo. Let's be productive. Ano pa? Huwag tayong mamuhay sa maling pamamaraan. Maging tapat at huwag mamuhay sa maling pamamaraan. Ano po ba yung namumuhay ng mali? Di ba madali pag sinabi mong namumuhay ka ng tama. Pero paano mo masasabi na namumuhay ka sa maling paraan? Verse 19, nag-aaksaya ng oras. Let us not waste time. Diba? Kapag po oras ng gising, gumising tayo. Pag oras ng tulog, matulog tayo. Kung oras ng trabaho, magtrabaho tayo. Hindi yung oras ng trabaho, natutulog. Oras ng tulog, nag-screen time. So, diba, wag natin aksayahin yung oras natin. Lalo na sa mga hindi makabuluhang bagay. Let us spend time being productive. At nakakalugod po yon sa ating Panginoon. Huwag tayong mag-aksaya ng oras na hindi, trabaho lang ako ng trabaho. Kasi nakain na yung oras sa pamilya mo, nakain yung oras sa Panginoon. Pag-aaksaya po yon ng oras. Ano pa daw po yung maling pamamaraan ng pamumuhay? Nagmamadaling yumaman. Sabi sa verse 20, ang nagmamadaling yumaman ay parurusahan. Sabi ng mga Filipino proverbs, ang nagmamadali, madalas nagkakamali. Pag nagmamadali tayong yumaman, sometimes hindi na natin naisip kung ano yung tama. Nandun na tayo sa goal na gusto kong yumaman. Sabi sa verse 22, nagmamadaling yumaman ang taong sa pera ay gahaman. Kaya against si Lord sa mga quick riches. Bakit? Kasi nagiging greedy na tayo. Gusto na natin na, Lord, ako na to. Ako nagagawa ng paraan. Ang tagal mo naman akong pagpalain eh. Ako na to, Lord, kasi ang tagal.
Ang tagal ko nang naghihintay sa'yo, nagiging gahaman na tayo sa pera. At anong magiging resulta pag nangyayari yon? Tumatanggap na tayo ng suhol. Sabi niya doon sa verse 21, hindi mabuti ang may kinikilingan, ngunit may mga gumagawa nito dahil sa kaunting suhol. Ang laki ng issue sa bansa natin dahil sa mga insertion. Suhol, di ba? Mga padulas. Sanay daw po ang Pilipino sa ganyan. Pero bilang Kristiyano, wag po natin yun i-practice dahil ang gusto natin magmadaling yumaman, tatanggap na tayo ng suhol. Yung meron tayong kinikilingan. May mga favors tayong binibigay dahil gusto nating yumaman. Ang mangyayari sa atin, mapapahamak po tayo. Sabi sa verse 18, maghihirap. Sabi dito, maghihirap ang taong nag-aaksaya ng oras. Parurusahan po tayo. Sabi niya sa verse 22, nagmamadaling yumaman ang taong sa pera ay gahaman. Ngunit ang hindi niya alam, patungo pala siya sa kahirapan. Those quick riches, those mga binibigay nating favor, tumatanggap tayo ng suhol, hindi tayo namumuhay ng tapat sa Panginoon. Ang bagsak po natin nan ay kahirapan. So anong kailangan natin gawin? Balik tayo sa verse 18. Mamuhay tayo ng matuwid. Let's live faithfully. Let's live righteously. Mamuhay tayo ng tapat sa Panginoon. We are called to be faithful. The Lord doesn't look for perfect servants, but He look for the faithful ones. And I hope every time we go to church, every time we go to the Lord's presence, He may find us faithful and not perfect. So let's all stand up. And for our designated giving, our red is for our tithes. That's the 10% of what we receive from the Lord. Isa po yan sa mga patunay na tayo ay tapat sa Panginoon. Our offerings po ay nahahati. Our blue is for special project. Yan po yung ating maintenance ng church. Our white is for our missions and benevolence. Our brown is for our building project. Yung mga pledges po natin, mga pinangako natin sa Panginoon para makapagbalik tayo ng pondo. Yan po, patuloy tayong maging tapat. And soon, maybe by next week, we will launch a special envelope for our water baptism area. Yan po yung susunod nating project. So, kung na-receive nyo na yung mga bonuses, yung mga 13-1, itabi na po natin. We will give, diba? We will give faithfully to the Lord and we will give generously to the Lord's ministry. So let's all pray. Lord, we thank you for today, Panginoon. Salamat sa salita mo, Panginoon, that again have reminded us that we should live faithfully, Panginoon. Dapat kaming mamuhay ng matuwid at mamuhay ng tapat, Panginoon. Dahil iyon ang susi ng pagsagana, Panginoon. Yun ang susi ng pagkuha namin ng pagpapala, Panginoon. Hindi kami, Lord, mabulag, Panginoon, ng mga material na bagay. Hindi kami mamuhay sa maling pamamaraan. Hindi namin aksayahin ng oras, ang resources, ang talents na binigay mo sa amin. Hindi kami, Lord, magkaroon ng desire na magmadali kaming yumaman at maging gahaman sa pera. But Lord, I pray that we will always look onto you alone, that we will trust in you, that we will always, Panginoon, call on you, dahil ikaw lamang ang may kakayahan, Panginoon, na magpala ng kung ano ang meron kami, na magbigay sa amin ng saganang harvest, Panginoon. Lord, honor our hearts na tapat na naglilingkod sa inyo, na tapat na magbibigay sa inyo. I pray, Lord, that these hands, Father, will be faithful and generous in your ministry. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang maging pagpapala, Panginoon, sa mga tao sa paligid namin, Panginoon, sa ministry na ipinagkatiwala mo sa amin. I pray, Lord, ikaw ang magbigay sa amin, Lord, ng kaligtasan sa lahat ng mga endeavors namin, Lord, sa lahat ng mga company na pinagtatrabahuhan namin, Panginoon, business that we have investments, Panginoon, na pinasok namin. Lord, ikaw ang magpala at magprotekta ng lahat ng ito, Panginoon. Upang kami, Lord, ay magsilbing bridge, Lord, na pagpapala sa iba. Salamat, Panginoon, and bless the works of our hands and bless our givings today, Lord. Thank you. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. We may all give to the Lord.
morning, everyone. Palakpakan po natin ang Panginoon. It's so nice to see you all this wonderful day. Lumalamig-lamig na po, no? Talagang ang sarap ng simoy ng hangin. Palapit na. Naamoy na natin yung hamon, spaghetti. Yun lang, kasi 500 pesos lang eh. Pero, very excited na tayo. And I have a couple of announcements for you today. Of course, December 21, we have our candlelight service. It's not going to be your normal service. We have dancers for the Lord. We have singers, choir for the Lord. It's a perfect time to invite your family, your friends, your neighbor, your dogs. Hindi, bawal po yung dogs. Lahat po nang pwede natin i-invite, kaya gumawa po tayo ng morning service and afternoon service. Same lang po sila ng program. Talaga nga naman may stretch ang ating choir, dancers, even si Pastora. But we would like to do this for everyone, for the church and of course for the Lord Almighty. And that's why ngayon pa lang, magpa-reserve na po tayo ng ating slot, either morning or afternoon. Dahil halimbawa kung gusto nyo sa hapon, tapos napupuno na, baka maubusan po tayo ng slot. Ganon din po sa morning. Kaya hopefully magawa po natin yan today. At dahil 2 weeks na lang po ay candlelight service na natin. And of course, meron tayong December 28 service. December 28 Christmas party ng buong church. At masaya po yun dahil una sa lahat, magsusuot tayo ng denim. No? Denim is maong, parang ano ba tawag doon? Denim. Alam naman natin yung denim, di ba? So, sa mga small groups po natin malalaman kung ano yung toka sa grupo natin. Ang dadalhin po natin ba ay meat or veggies or dessert or drinks. So tanong po natin sa ating mga small group leaders, or if wala po tayong nabibilangan sa ngayon na small group pa, we can ask Sister Apple, our head of ushers. So this morning, I am so excited and honored because I will be delivering our sermon for today's communion service. The title of our preaching or sermon is Love Never Left. I want to show you this cross sa likod ko. When you see a cross, ano naiisip nyo? Ano yung unang-una nyo naiisip? Of course. You know, a cross, linalagay yan sa jewelry, sa pendant, linalagay yan sa cemetery, sa mga bahay, sa pintuan, sa motor. Nakakita na ba kayo ng cross sa motor? Diba? Sana lang yung mga naglalagay ng cross sa motor, hindi naman yung grabe sa daan na tinatawag na kamote. Diba? Or sweet potatoes. So, wala lang din kasi kapag kami cross, tapos ganun sila. Pero ang ganda ng reminder ng cross sa atin. Ngayon, 18 days na lang po, Pasko na. Kinakabahan na siguro kayo, wala pa yung pangregalo, di pa kayo nakabili ng red na envelope. Pero napakalapit na po. Ang laki-laking season yan dito sa Pilipinas. Talaga nga namang sineselebrate natin. Pero bakit ba sobrang cherished ang Pasko? Ano ba ang meron sa Pasko? It's because of Jesus, right? So, we are celebrating His birth. Pero can I tell you something? We are celebrating Jesus' birth not just because of why, or not just because the way He was born, but because of the reason He died. So, yung death niya, ang value ng birth niya. And it's the same with our heroes sa mga martir natin, di ba? Kaya lang naman natin sineselebrate yung birthday is because of the way they died, the reason they died. And yes, we love the manger, but it was all about the mission of Jesus. Amen? Alam niyo po, ang unang-unang mga salita ni Amo, yung words ni Amo na lumabas, ay dada. Siyempre kahit sinong nanay, alam mo, kinarga kita ng 9 months. Tapos inirik kita. Tapos ang unang mong tatawagin ay yung tatay mo. Pero hindi po ganun si Pastora dahil napaka-understanding niya. Bata eh. Our baby's first words was dada. Siyempre ako naman, importante ako. But you know, first words do not define a person's story. It's their last words that reveal their glory. It's the last words. And today, that's what we're going to talk about.
We're gonna talk about the crucifixion of Jesus. Bigay lang po tayo ng konting context bago tayo pumasok sa verse 17. Sabi sa John 19:14, it was the day of preparation of the Passover. It was about noon. Here is your king, Pilate said to the Jews. But they shouted, take him away, crucify him. Shall I crucify your king? Pilate asked. We have no king but Caesar. The chief priests answered. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified. So the soldiers took charge of Jesus. Can we all bow our heads and let's pray? Lord, we thank you, Lord, because we get the opportunity to understand ulit kung ano yung ginawa niyo sa cross. Father, wag niyo hayaan, Lord God, na maging sobrang familiar kami na hindi na namin naaalala yung importance ng ginawa niyo sa cross. But Lord, open, Lord, a new perspective, a new fresh set of eyes for us para makita namin, Lord, talaga nga naman yung importance nito sa aming buhay Kristiyano, Lord. So thank you, Father, for this message, Lord. Guide me, Panginoon, as the preacher of this message, Lord, and may we all just have a wonderful time in your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Let's continue sa verse 17. Sabi doon, carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. So carrying his own cross. Number one, Jesus readily gave his life. Readily. Sobrang ready niya. Sobrang willing siya. Mga kapatid, bakit linagay ni John dito na Jesus carried his own cross? Why did it have to? If it was something that was always done by the criminals, bakit kailangan pa ilagay ni John yung Jesus carried his own cross? Because criminals didn't want to carry their own cross. Imagine niyo kayo ang kriminal. Wala kayong kasalanan, pinoposasan na kayo at papatay na kayo. Anong una mong gagawin? Hindi ko alam sa'yo. Ako, magtatantrums ako doon. Susubukan kong umiskapo. Yun ang ginagawa ng mga kriminal. Kaya nga naman, totoo yung yung mga kriminal papunta sa cross, wini-whip sila. They get beaten kasi nahihiga lang sila. Ayaw nilang pumunta sa kamatayan. Sino ba naman ang may gustong pumunta sa kamatayan? Ayaw nila. Kaya fino-force sila ng mga Romano, mga sundalo. Pero iba ang nangyari kay Jesus. Tignan niyo yung gospel, tignan niyo yung Bible. Walang nakalagay na si Jesus ay umayaw. And that's why this is so important sa verse 17, if we can flash it again, carrying his own cross. Jesus willed to go to the place of the skull at mamatay doon. Alam niyo po, sa mga movies, makikita natin na si Jesus, hinahampas, sa Pampanga nga, habang karga nila yung mga kahoy, ginaganon pa nila yung sarili nila o hinahampas sila sa likod. Hindi yun nangyari kay Jesus, mga kapatid. Hindi niya kailangan mapilit ng Romano. Inako niya ang mission niya. Ginusto niyang kargahin para sa iyo, para sa akin. Amen? Kung isipin natin, pwede naman siyang umiskapo. Pwede naman siyang biglang mawala. Di ba, merong mga times, katulad sa Nazareth, yung itutulak na siya sa cliff, biglang poof! No, saan si Jesus? Tinutulak lang natin Ito na lang tulak natin. Pero bigla siya nawala. Pwedeng gawin ni Jesus yun. Isa pa, di ba, ang daming sugat ni Jesus. Nga pala, yung latay na receive ni Jesus, bago niya kinakarga yung kahoy. So meron na siyang strikes and stripes sa kanyang katawan. Imagine nyo, merong mga sugat dyan, di ba? May mga spikes, Roman, yung flagging. So, kakargahin mo yun, didikit pa yun sa sugat mo, sakit. Pero, di ba healer si Jesus? Pwede niya actually, kahit yung dito lang, tanggalin yung sugat niya para kayanin niya yung... Pero mapapansin niyo actually, ang miracles ni Jesus was not for Him. His miracles was always for others. When it came time na siya'y nahihirapan, raw humanity, no miracle. It was just, kung ano yung nararamdaman mong sakit, yun yung naramdaman niya. In fact, tayo pinapagaling pa nga ni Jesus. Siya.
He stripped it off. He wanted to show us it was all humanity. Amen? John 10:17-18. The reason my Father loves me is that I laid down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Let's go to verse 18. There, they crucify. By the way, balik lang saglit sa verse 17. Yung place of the skull, hindi yan isang bundok na mukhang skull. Kasi maraming ganong interpretation. Kaya yan place of the skull. Yan sa verse 17. Kasi mukhang may mata, tas may bibig. Hindi po. It was because diyan pinapatay ang kriminal. That's really just it. Let's go to verse 18. There, they crucified him, and with him, 2 others. Alam niyo ba yung pangalan ng dalawa pang yon? Barabas Estas, tama ba? One on each side, and Jesus in the middle. Number 2 point, Jesus remained the true king. Ginitna pa talaga siya. Di ba kapag ginigitna ang sa isang grupo, sila yung mga bida? Bida. O sila yung star. Pero sa grupo na to ng mga kriminal, ginitna pa si Jesus. And ang intensyon ng mga sundalo ay mapahiya si Jesus na nasa cross siya, matanggalan siya ng dignidad, ng kahihiyan, ng reputasyon. Imagine, okay, mga kapatid, let's try to imagine. Let's use our imagination. Ikaw si Jesus. And before the creation of the world, you knew na ang tao ay magkakasala bago pa man kainin nila Adan at Eva yung star apple or anumang fruit yon. So bago nila kainin, bago pa man magkaroon ng unang kasalanan ng mga Israelita, bago pa man isulat ang Biblia, alam mo na bilang Jesus na magkakasala ang tao. So meron kayong plano ng Diyos Ama, sige, pag nga nangyari yon, bumaba ka sa lupa, mag-anyong tao ka, mag-sacrifice ka para sa lahat. So nakaplano to, libo-libong taon na mangyayari to. Ang importante lang talaga ay kapag ginawa ni Jesus yon na nag-sacrifice siya, sobrang importante na maniwala lahat na siya yung anak ng Diyos at siya yung namatay para sa kasalanan natin. Okay? So yun yung plano, nag-iisang major plan ng Diyos Ama at ng si Jesus. Fast forward tayo ngayon, nakasabit si Jesus. Nakasabit siya at dapat yung plano ganun eh. Dapat marami lang nag-worship dahil sa ginawa niya. Pero teka, basahin natin. Halos 4 lang yung umiiyak para sa kanya sa harap niya. Asan ang disciples? Wala. Nagsitakbuhan. Ang dami niyang tinuro, 3 years. Wala, takbo. Natakot lang sila. And nakakalungkot dahil ilang oras na lang mamamatay na siya para sa buong mundo. Ito yung nakikita niya. Pwedeng sinasabi niya, 5,000 yung pinakain ko. May isa pang lugar, 4,000. 9,000. Wala man lang kahit isa sa mga yon ang pumunta sa akin. Ang dami kong pinagaling Naglakad ako ng daan-daang kilometro para lang abutin yung mga taong yun sa north, sa south. Saan-saan ako pumunta, nagpataas baba ako. Pinagaling ko, hindi man lang ba sila pumunta dito? Pwedeng yun ang iniisip niya, di ba? Ang meron lang andun, yung nanay pa niya yung isa sa 4. Siyempre, nanay lagi nandyan. Si John, nandun si John. So ano nangyari? Bakit? Pagpasok kong Jerusalem, sumisigaw sila ng hallelujah. Meron pa yung mga coat nila, linalagay nila sa lapag para may kunyaring parang carpet o grand entrance. Ngayon, kung sino yung mga nag-hallelujah, sila pa yung mga nangungutya sa akin ngayon. Parang baliktad na. Ano pa, nakapako siya sa krus, halos walang saplot, na wala na lahat ng kanyang reputasyon, tinanggalan siya ng kung anong dignidad. Trinato siyang magnanakaw, siya nga'y nagpakain. Trinato siyang mamamatay tao, siya ngayong nambubuhay ng tao. And it's just so natural kung ako si Jesus na isipin na,
wala kayong mga utang na loob. Pero tignan natin, ano ba yung nangyayari talaga dito? Jesus still remained the true king. Jesus still remained the true king. Never siya nag-doubt sa plano ng Diyos. Never siya nag-doubt sa identity niya kung sino siya. Kahit kanino pa siya itabi. Parang tayo, no? Kahit itabi dapat tayo sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti. Hindi dapat tayo na-influence ng mga yon. Amen? And kahit pumunta pa siya mismo sa impyerno, which He did, kilala niya kung sino siya. Kahit wala yung mga dating sumusuporta, kahit wala yung mga close friends niya, at ilang beses niya na ni-remind yung mga disciples, mangyayari to, mangyayari to, mangyayari to. Wala. Hindi siya nagreklamo, hindi siya tumalikod sa kailangan niyang gawin. Dahil ang pagiging hari ay hindi nakadepende sa kung sino yung nakasuporta. Sa kung ilan na lang ang natirang kaibigan. Mga kapatid, the love of Jesus never left. Never left. He was so ready to die. Romans 8:38-39. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihang nasa taas o mga nasa baba o kahit ano pang mga bagay sa mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Now let's look at ourselves. Anong itsura natin pag may pinagdadaanan tayo? Minsan feeling natin powerless si Jesus sa mga problema natin. Minsan feeling natin hindi niya actually kayang gawan ng paraan yung mga utang ko kasi problema ko yun, inutang ko yun. Paano ko tutulungan ni Jesus? Minsan yung naisip natin sa trabaho ko, hindi niya ako matutulungan dito sa mga issue. Sa negosyo ko. Minsan tingin natin, hiwalay yung physical world sa spiritual world. Na pupunta tayo sa spiritual world, mag-worship, pero sa physical world, sa tingin natin, hindi, akong bahala sa lahat ng kailangan kong gawin dito. Andiyan si Jesus, gagabayin ako, pero ako talagang bahala. Yes, that's true, pero sometimes faith is erased sa ganong pag-iisip. At minsan yun ay bunga ng mga prayers natin na hindi nasasagot, sadly. Feeling natin, hindi na tayo kailangan tulungan ng Panginoon. Nawalan na tayo ng tiwala sa power of prayer, baka nawalan na rin tayo ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos, dahil natatagalan tayo tumugon si Lord sa mga pinagdadaanan natin. Kapatid, paano ba naman natin sasabihin na powerless ang ating Panginoon? Hinarap niya lahat yun. Being God Himself, hinarap niya lahat yun fearlessly. Nagpakatao siya kahit masakit. Kaya ba natin gawin yun? Maghipan nga lang ng lobo, takot na tayo, di ba? Parang sasabog sa mukha natin yung lobo. Minsan may mga fears tayo, hindi natin kakayanin yung ginawa ni Jesus. And that's why, kapatid, sumasalamin din dito kung ano dapat ang ating ginagawa pag tayo ay may challenges. Kung kaya ni Jesus magpakatibay para sa atin, why not us? Right? Sa bawat pagbuhat natin ng mga pasanin natin, tandaan natin na binuhat din ni Jesus ang cross para sa atin. Sa bawat sugat na meron tayo, sa bawat karamdaman na hindi pa gumagaling, tandaan natin na siya rin naranasan niya yon para sa atin. Kaya let's be faithful to the Lord. Amen? Faithfulness is not measured by intensity, but by consistency. Hindi palakasan ng faithfulness ngayong Sunday, biglang Monday to Wednesday, o Monday to Tuesday wala, tas recharge night ulit, pag Wednesday malakas, tas Thursday, Friday wala. It's consistency, mga kapatid. Hindi pwedeng faithful ngayon dahil may time, faithful ngayon dahil may pera, faithful ngayon dahil magaganda ang relationships natin,
May joy tayo. Paano na lang kapag wala lahat ng yon? Faithful pa ba tayo pag wala na tayong time, wala na tayong pera, wala tayong relationships, o walang joy? Kaya importanteng malaman na meron tayong identity in Christ na hindi dapat natin pakawalan. Amen? Sabi sa Habakkuk 3:17-18, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. He deserves all the praise. Ngayon mga kapatid, marami po tayong mga problemang pinagdadaanan. Meron ba ditong wala talagang problema, Chris? As in. Napaka-positive mo lang talaga. Marami po talaga. Minsan mas malalaman natin, actually mag-small group lang tayo, makikita na natin na lahat tayo may pinagdadaanan. And minsan kapag may pinagdadaanan tayo, naisip natin, ano ba yan? Wala man lang yung mga kaibigan ko, yung mga tinulungan ko pa man din noon. Nung sila nangailangan, nandyan ako. Bakit naman ngayon? Kailangan ko sila. Parang wala namang sumusuporta sa akin. Minsan makakaramdam ka na parang tumulong ka sa iba, pero ikaw hindi tinutulungan. Nararamdaman niyo yan? Nakatampo ba? Si Lord ba, si Jesus ba, nagtampo nung nangyari sa Kanya? Minodel sa atin ni Lord na kailangan mo lang talaga maging faithful kahit na parang walang nagmamahal na sa'yo kasi alam mo kung sino ka. Amen? Kung kinaya ni Jesus ang Kanyang mission, kaya din natin kapatid. Amen? Sabi sa verse 19, Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. So, kaya nilagay ni Pilato tong signage na to sa ibabaw ni Jesus ay dahil minamock niya ang high priest. Kasi sabi ng high priest, i-crucify natin to. Kasi sinasabi niya na hari siya ng mga Hudyo. So, nung crucify naman ni Pilato, linagay niya, mga hari ng Hudyo. Nang-aasar siya actually sa mga high priest. Pero, yung ginawa ni Pilato, hindi niya alam, in-expose niya ang katotohanan. Alam mo yun? Akala niya, bumabalik lang siya politically, pero he actually was able to show the truth. And alam niyo ba, na sa cross, hindi ganun ang nilalagay usually. Sa cross, nilalagay kung ano yung krimen mo. Ito, pumatay ng tao. Ito, nagnakaw. Linalagay yung mga krimen. Anong krimen ni Jesus? There really is no crime. So, ang nalagay ni Pilato na ay yung identity. And it was true enough. He is really the King of the Jews. Tuloy tayo sa verse 20. Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek. Parang 3 major languages nung panahon. Ngayon, ang major languages, English, Chinese, India siguro, kasi billion tao. Ewan ko. Siguro French. Pero 3 major languages ang nakalagay doon. And gusto niyang balikan yung mga Jewish leaders na yun. Verse 21, the chief priests of the Jews protested to Pilate, do not write the King of the Jews, but that this man claimed to be King of the Jews. Pilate answered, kung sinulat ko na, sinulat ko na. Okay? Huwag niyo nang questionin. What I have written, I have written. And really, yung mga high priest dito, ayaw nila na maitaas tong Jesus. Kasi sino ba ang mataas sa panahon na yon? High priest. Ayaw nilang may maibang maitaas kasi mawawala sila sa eksena. And that's why weak men chase honor from people. Strong men seek honor only from God alone. Kapatid, baka hindi ka nakaramdam ng honor na feeling mo deserve mo sa work mo, sa school mo, sa community mo. Baka naman tinuturuan tayo ni Lord na hindi hanapin yun sa mundo.
You know, this world will honor yung mga taong nakikiayon sa kanila, yung mga nakikisabay sa inuman, sa bisyo, yung mga nakikisabay gumawa ng masama. Yun ang ino-honor. I'd rather be honored by the Lord than by men. Amen? Kaya let's not push it so much. Ay, ako ang gawin yung leader. Ay, ako, alamin niyo mo yung credit for me. Sa akin mo ibigay na ako ang gumawa niyan. It's not necessary. Amen? Dahil kay Lord, galing ang ating honor. Verse 23, when the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 shares, one for each of them, with the undergarment remaining. This garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. Let's not tear it, they said to one another. Let's decide by lot who will get it. This happened that the scripture might be fulfilled that said, they divided my clothes among them and cast lots for my garment. So this is what the soldiers did. Nung panahon na yon, napakahalaga ng value ng damit. And Jesus being Jesus, malamang nabigyan siya ng damit na maganda dahil preacher siya, di ba? And yun yung dahilan dito. Na, sayang tong damit na to. Parang tayo rin naman yun di ba? Uy, mag-a-abroad na si baka may mga XL ka dyan. Naks. Uy, mag-a-abroad ka na, iwan mo naman yung Nike mo. Ayan, di ba? Ganun tayo di ba? It's normal. Etong mga sundalo, nagpustahan. Kanino mapupunta yung damit? Pero, isang contrast na makikita mo dito. Nasa paanan tong mga sundalo ni Jesus. Okay? So, kung nakapako si Jesus, halimbawa dito, mga nandyan lang mga sundalo, nagsusugal. At napakalaking contrast nito kasi yung pinakamalaking ehemplo ng pag-ibig sa buong mundo ay hindi mo napapansin dahil mas concerned ka pa sa sugal mo, mas concerned ka pa dun sa ginagawa mong with your friends. Ang tindi ng contrast, the greatest love, yet they were blind. And that's what sin does. Yun ang ginagawa ng kasalanan. Ibinablind tayo kung nasaan si Jesus. Ang kasalanan, hindi niya ipapakita yung tindi ng kasalanan na ginagawa mo. Itatago niya. Bubulagin ka niya sa pag-ibig na available para sa iyo at para sa akin. Magugulat ka na lang, bakit ko ba sinunod yung kasalanan? Ayan, nagsisisi na tuloy ako. And the love of the Lord was there all along. Hindi ko siya pinapansin. Yun ang ginagawa ng kasalanan. Dinidistract niya tayo sa tunay na dapat nating ginagawa. Huwag sana po nating maisugal ang buhay natin dahil nakakalimutan natin at hindi nakikita ang presensya ng Diyos na nasa tabi natin lagi. Lagi sana natin maalala na may Panginoong nagmamahal. Kapatid, alam kong busy. Alam ko. Lahat siguro tayo pag tinanong ko, "Uy, wala ka ng uy, kamusta ka?" Busy, 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 busy. Lahat tayo. Kahit ako pag tinanong nyo, busy. Masyado na tuloy nag-glorify ang kabisihan. What if I told you? What if I told you? Hindi kaya nagagamit din ng kaaway yung busy? I mean, the enemy will do everything, right? Hindi kaya? Busy. Hindi napansin yung napaka-importante. And yes, nakakapag-Sunday tayo, pero sana everyday, meron pa rin tayong devotion, meron tayong recharge night, at lahat ng pwedeng makapagpalapit palalo sa Lord. Kasi intimacy isn't gained by proximity, but by consistency. We cannot say, intimate ako kay Lord dahil nag-church ako every Sunday. Pwedeng nasa church tayo pero yung heart natin nasa malayo. Amen? It happens. And to tell you honestly, sometimes nafe-feel ko yun. Ang dami kong overtime sa work, naririnig ko si amo sa kabilang kwarto, "Dada!" Sinisigaw ko lang, "Stefano!"
Dada, Stefano. Minsan pabalik-balik lang kaming ganun, 1 minute. Dada, Stefano. Pero nag-work ako. Tapos one time na-realize ko, ang anak ko na ang tagal kong hinintay, ito uunahin ko, mamaya ka na, Mercola. Pupunta ko muna. At yun talaga, kaya mas lalo ako nag-overtime dahil pabalik-balik ako kay Amo. Even though I was working from home, proximity does not mean intimacy. It can be said in your families as well. It can be said with your relationship sa anak mo, with your relationship with your parents, with your loved ones. Just because katabi mo sila lagi does not mean may intimacy. Mag-asawa. And that's why kahit na magkasama kayo sa bahay, hindi ka nga nag-abroad, nagstay ka sa bahay, wag mo naman sabihin nyo sa asawa, buti nga, hindi ako nag-abroad. Kasama kita lagi. Hindi. Kasi hindi ka nga magkasama nga kayo sa bahay, wala namang kayong connection. Si Pastora, paggising niya, prinsesa yan sa bahay. Princess. Anong gusto mo, dear? Yung egg na sunny side? Nakatosta ang bread? Gusto mo ba ng mayo? Ketchup? Peanut butter? Magkakasama? With masarap na kape? Anong flavor ng kape? Ay, prinsesa. Bakit? Because intimacy. Kailangan kong bagong sapatos. May sale yata sa ano. Intimacy. Alam niyo ba, meron nga yung aking stepmother. Ayan. Pag nandito siya sa Philippines, everyday nagvi-video call siya sa mga apo niya. Everyday. As if hindi siya umalis. Lola, sige na, alis na ako, may pasok pa ako. You see, you can be intimate kahit malayo kayo sa isa't isa. It is not with the proximity. It's not with the geography. And it's the same for the Lord Jesus. Devotion, nakikinig tayo, doesn't mean naiintindihan natin. Minsan kasi, may ginagawa tayong iba. May kausap pa tayo. Tapos si Pastora may mga sinasabi. Tapos pag nagsabi siyang, Amen? Amen! Ano man yun? Pero kailangan natin intindihin yung devotion. Kailangan natin mag-sit down, just really. Sundan natin with the Bible. I know, busy. Ito na naman tayo, busy. Sometimes, kung nagluluto ka with the devotion, it's fine. Pero, intindihin natin. Sayang. Sayang yung isang oras na pagsasalita ulit ni Pastora. Di ba? Let's go to verse 25. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Ano pangalan ng nanay ni Jesus? So, ano yung iba dito? Mary, the wife of Clopas, and Mary Ang daming Mary. Nagsama-sama talaga sila. Uy, yung mga Mary lang. yung mga Mary lang ang pupunta sa crucifixion. Grupo, may GC. Pero ang nakaka-impress dito, syempre nakaka-impress si Mary, pero nung nabasa ko si Mary Magdalene, sabi ko, ilang beses ko nakikita tong pangalan to. Ano bang ginawa niya sa buong Bible? So research ko and it turns out, look at this. Si Mary Magdalene, maliit lang, sorry, pero she was delivered from demonic possession. Siya yung isa sa mga faithful na followers ni Jesus na hindi man siya nababanggit sa Bible na kasama ng disciples, andun siya lagi. She was always present at the foot of the cross. She was present in the burial of Jesus. She's the first tuloy to see the empty tomb. She's the first tuloy to encounter the resurrected Jesus. The very miracle that we need, Jesus' resurrection. Sino yung nag-iisa, unang-unang nakikita? Mary Magdalene. How wonderful. And lastly, siya tuloy yung nag-deliver ng message na resurrected ang Kristo. Pero dahil babae siya noon, hindi kami naniniwala sa'yo hanggat hindi ko.
Hanggat di ko nalalagay, nakapa, ito yung pako ni Jesus. Okay, goods. May nagda-doubt kasi. Dahil babae din siya. But look at this life. Now, nung nabasa ko siya dito sa verse na sabi ko, pero hindi siya ganun ka parang yung disciples. Pero siya pa, out of all disciples, and of course si John nandun, siya pa yung nandun. Very consistent. Alam niyo mga kapatid, minsan grabe natin hangaan ang buhay ng isang tao. Baka naman hindi ko kayang abutin yung faithfulness ng taong yan. Napaka-faithful kay Lord. Pero let me remind you, 1 Samuel 16, God does not look at the outward appearance. He looks at the heart. So kung nasabi mo sa sarili mo na, Lord, hindi kasi ako kasing spiritual. Lord, hindi kasi ako ganun kalakas. Lord, hindi ako napapansin ng iba. Hayaan mong turuan tayo ngayong umaga ni Mary na nakikita po tayo ng Diyos. Hindi natin kailangan ng titulo, ng palakpak, ng certificate of recognition o diploma para masabi na tayo ay tapat na Kristiyano. Let our quiet faithfulness be our testimony. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Minsan hindi ka napaparangalan. Naiisip ko halimbawa ang isang worker na ang aga-aga dito. Bibigay na ako ng example. Si Kuya Jun. Nasaan si Kuya Jun? Yung gwapong matangkad na katulad ko. Ayun, di ba? Nagbukas ng pinto sa'yo kanina. Si Kuya Jun, gwapo syempre, pero bukod doon, minsan, baka nadadaanan lang natin na hi. Pero faithful ni Kuya Jun, di ba? Ngiti naman dyan, Kuya Jun. Bubuksan ka niya ng pinto kahit malayo ka pa. Sa kalsada ka pa. And siya yung nag-aayos din ng upuan. Siya yung ano ba tawag dito? Naglilinis ng salamin. Glass cleaning. Di ba, Kuya Jun, sa taas? Gulay, uy, diyan ka pala. Pero gagawin niya yan. Very faithful. What if one day, ayoko na, well, di nyo naman ako pinapansin. Hindi ganun. Ang tunay na Kristiyano, hindi niya kailangan ng honor. Babalik tayo doon. Hindi niya kailangan ng recognition. Mary Magdalene, she was just there. And maaaring ikaw yun, kapatid, sa pamilya mo, hindi ka napapansin. Sa school mo, hindi ka napapansin. Sa work mo. Baka parang yung mga ginagawa mong alam mong importante, hindi nabibigyan ng credit. Let the Lord Jesus affirm you today that you are doing a great job and being faithful to the Lord. Sa lahat, amen, palakpakan natin, Panginoon. Sa lahat ng kailangan mong balansehin, pamilya, yung trabaho, yung bills mo, yung season, yung Pasko, yung kapitbahay mong maingay, lahat kailangan mo balansehin. Only Jesus knows exactly what you're going through. Be the Mary Magdalene of your family, of this church. Amen? That's all na kailangan natin para magkaroon tayo ng matibay na faithfulness. Tuloy natin sa verse 26. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his own home. Number 3, Jesus reconnected the believers. So nung sinabi ni Jesus na, "Woman, this is your son," hindi po yung disrespect. Pero Chris, bakit sinabi ni Jesus na gano'n? Ba't di na lang niya sinabi na, "Oh, ma, si John na mag-aalaga sa'yo." O John, ayan na yung nanay mo. Una sa lahat, yes, si Mary na nanay ni Jesus, oo nga, nawalan siya ng anak, so pwede ibilin. Pero si John, meron naman siyang pamilya. Ba't kailangan ibilin ni Jesus si John sa nanay? Ano nangyayari dito talaga? What does this verse mean? Mga kapatid, dito sa verse na to, itinalaga ni Jesus ang ibig sabihin ng love for your spiritual family. He reconnected the believers. Imagine natin, si Mary, malungkot, nag-grieve siya. Confused si John.
Tapos parang gumuguho na ang mundo sa kanilang harapan. Pero si Jesus, hindi niya inattract yung attention sa sarili niya. Inalaw niya na yung pag-ibig pa rin ng mga may iwan niya ang manaig. For example, meron kang kaibigan, tas sadly mamamatay na siya. Sabi niya, Chris, punta ka nga sa bahay kasi mamamatay na ako and gusto lang kita i-meet. Tas pagdating mo doon, nalaman mo na hindi pa talaga alam kung kailan siya mamamatay. Tapos sabi niya, actually okay lang ba mga 3:00 i-massage mo yung paa ko? Tapos mga 5 p.m. yung ulo ko naman. Tapos okay lang ba sa Thursday, kilayan mo ko? Teka, hindi ka papatay sa Thursday? Tapos mamaya, magdi-dinner ako Jollibee, pero ayoko yung sa bayan. Somehow hindi masarap. Sa BGC kasi, iba yung timpla nila nung Jollibee. Tapos gustong-gusto ko kasi kasabay nun, kape, yung mahal, 200 plus, hingi ka resibo para malaman ko kung talagang mamahalin yung binili mong kape. Mga kapatid, baka hindi mo na hintaying mamatay, baka tulungan mo na. Pero tayo, halimbawa, kung mayroon tayong karamdaman, minsan hindi naman tayo talaga yung, ayaw nga natin mang-abala, di ba, minsan? Minsan, hindi rin maganda yon kasi baka meron ka talagang kailangan, humingi tayo ng tulong. Pero may mga tao, baka naman sobrang i-attract yung attention sa kanilang sarili. Pero si Jesus, kahit na aray na siya, di na siya makahinga, lumalaglag na yung lungs niya dahil nakasabit siyang ganun. Magbe-break na yung kanyang ribs dahil dun sa pagsabit at napupunit na yung balat niya dito sa mga kamay at paa. Habang nangyayari yun, inuuna niya na i-establish kung anong ibig sabihin ng spiritual family. Na eto ngayon ang nanay mo dyan. Nay, eto ngayon ang mga anak mo. And ganun po ang kailangan natin. And that's why ang ganda po dito sa Solid Ground. We have a spiritual family. You know, so many times I have encountered the love of a mother through you. The love of a father, love of a friend. Andyan ang ating mga all-time favorites, Nailot, Ate Linda, Nay Nena, di ba? Talagang yung mga families nyo, the way you help us. And gusto ko sana banggitin lahat, pero hindi ko mabanggit. Meron yung mga mas bata sa amin, sila Ira, nung nanganak si Pastor, ay grabe yung tulong. Sila Tita Rose, yan, matagal na kasama, di ba? So, lahat tayo, we help each other. And ang sarap malaman na meron tayong ganong family. You know, mahirap talaga para kila John dito sa panahong to. Na nag-grieve siya, wala si Jesus, tas biglang wala siyang matatakbuhan. Yung mga disciples tumakbo na. And ganun din po kasi sa atin. As children of the Lord, maganda na humihingi tayo ng tulong sa mga small groups natin. Don't be afraid to open up. Don't be afraid na, wag natin itago yung emotions natin. Sometimes, all we need is that person. Ang bigat ng problema, pero yung may masabihan ka lang. Yeah, we cannot solve the problems of our brothers and sisters. Pero ang ganda na merong nag-i-encourage. Amen? Minsan masasabi natin na ayoko na itong feeling na to, Lord. Lord, tanggalin mo na itong nararamdaman kong galit, itong pagkainggit ko, yung heartbreak ko, Lord. And baka naman hindi pa yan nawawala sa'yo kasi kailangan mo lang mag-open up sa ating spiritual family. Minsan, yung emotion natin, tinatago lang natin sa alak. Hindi tayo, syempre. Pero minsan yun ang ginagawa ng tao, tinatago sa alak, sa drugs, panonood, watching endlessly, scrolling endlessly. Minsan escape po kasi yun from the problems. Minsan yung pagbuhos natin ng sarili natin sa work, yun din po. So maganda, meron tayong nasesharan. At ang maganda dito sa mga small groups natin, hindi naman tayong parang ichichismis natin sa labas. It's more of helping one another. Amen? Sometimes we really need to open up at wag matakot
Minsan baka naisip mo, naabuso kasi ako dati, Chris. Sa dating pinanggalingan ko, yung kabaitan ko na abuse, yung pera ko nakuha. Sometimes may mga ganong experiences. And it doesn't mean na forever nang ganon ang tao. You know, God will establish a spiritual family for you. At pag nakikita mo na yun dito sa solid ground, it's time to open up. Amen? Alam niyo po ako, ilang beses din akong nagamit ni Lord sa aking trabaho. There's one time nakikita ko parang ang lungkot ng taong to, and the Lord just impressed upon me to pray for this person. And I went to this person, babae siya, so nagsama akong kaibigan niyang babae. So, sabi ko, hindi ko alam kung may pinagdadaanan ko, no? Pero parang gusto ko tayo pag-pray. Bumuhos po yung luha niya, nanakawan pala sila that week. Takot na takot siya, yung family niya, kasi ang dali palang angkitin ng bahay, nakita sa CCTV na nakakatakot yung nagnakaw. Sobra yung fear niya. Ikaw ba naman, bahay mo dapat safe ka, may pumasok, may nanloob. Parang hindi ka magiging safe sa security mo. Takot na takot siya, and I just prayed for her, and ako hindi ko mapigilan din yung iyak ko dahil naririnig ko siya. And this is why we are here, brothers and sisters, to be that light, to be the salt, to be the difference that Jesus wants us to be. If dun lang tayo sa kung nasan tayo, how can we make that change? So many issues going on, not just in the Philippines, pati sa mundo, sa social media pa lang ang gulo-gulo na. Can someone please step up? Let that be us. Amen? Isaiah 50, verse 4, "The Lord has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary." And for my last verse, sabi sa Psalm 147, verse 3, "He heals the brokenhearted and binds up their wounds." Alam niyo po, itong healing the brokenhearted, ito po talaga ang trabaho ni Jesus. If we have undergone certain problems or yung mga nakaramdam tayo ng sama ng loob, He heals us. Alam niyo po yung image ng isang shepherd na binabalutan niya ng bandage yung kanyang sheep. Kasi ang sheep hindi naman niya kayang maglagay ng sarili niyang bandage. Pero ang shepherd, si Jesus, nandyan, lalagay niya yung bandage sa'yo para makaramdam ka ng freedom sa anumang nang o-oppress sa iyong buhay. And that's why we need each other. Jesus re-established the spiritual family. Let's always care for one another. Amen? Mga kapatid, love never left. Number 1, Jesus readily gave His life. Number 2, Jesus remained the true King. Number 3, Jesus reconnected the believers. Let me close with this. Kanina, bago tayo mag-start, tinanong ko sa'yo kung anong ibig sabihin ng cross para sa'yo. Yes, it's Jesus, pero imagine, that was supposed to be us. Tayo dapat yun. Tayo dapat yung pinako, yung mamamatay, at forever kasama ng kaaway sa impyerno. So, gusto kong i-reset lang yung isip natin ngayon. Pag tinignan niya yan, dapat tayo yan. Pero ang ginawa ni Jesus, katulad ng ginawa niya sa harap ng disciples niya nung hinahanap siya sa Garden of Gethsemane ng mga sundalo, linikod niya yung mga disciples niya, harap niyang hinarap yung mga sundalo. Sino hanap mo? Ako? Andito ako. Hulihin mo na ako ngayon. So dapat tayo yun. But it's Jesus now. And we're safe now. And we're gonna be with Him forever. So whenever you look at the cross, imagine Jesus replaced you. At magkakaroon ng panibagong meaning ang cross for you. Amen? Did you learn something today? Let's all stand up and sing. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you.
imagine we are exactly at the point na crucify si Jesus and He's right here. Hindi na lang apat yung nasa harap niya, kundi tayo. How would you respond to Jesus right now? What will you tell Jesus right now? Can we all bow our heads and pray? Lord, Father, thank you for the renewal of our mind. Thank you for understanding, Lord, na grabe pala talaga yung plano mo for me. Lord, I thank you, Father, because pinalitan mo ako, Lord. Dapat ako yun, but Lord, pinalitan mo ako. And Lord, I will be forever grateful to the point na hindi na kita i-ignore every day, Lord. Lord, that's what the enemy does. He allows us, Lord, na i-ignore ka, ma-distract kami sa kabisihan namin, sa lahat ng kailangan namin i-accomplish. But Lord, sa totoo lang, it's more important na napapansin kita kaysa kung ano mang ginagawa mo. So Father, renew our lives right now, Jesus. Starting today, we will always remember you are there next to us. Lord, improve, Lord, in our lives yung intimacy namin sa inyo. Lord, sana mabuhay ulit ang heart namin to always pray to you, to listen to your word, to read your word, Jesus. Because we know right now na hindi lang dahil nag-church kami ay close na kami sa inyo, Panginoon. It's all about a relationship and we thank you for this relationship. Help us, Lord. In Jesus' name. Can I call on Pastora to lead us in our communion? What a beautiful word. We are encouraged to be more and more like Jesus. Napakabuti po ng Panginoon. It's perfect for our communion service. And before we partake of the elements, I'd like to share with you 1 Peter 2:21 to 23. Pinresent sa atin ni Brother Chris yung crucifixion, yung ibinilin niya or nireconnect niya ang disciples, that we should care for one another. Sa 1 Peter 2:21 to 23, ito naman po yung mga bagay na hindi ginawa ni Jesus. Ano kaya yun? Sa NLT, sabi po dito, for God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. Yan po yung ginawa ng Panginoon. He suffered for us. And He called us to do good, even if it means suffering. Yun po yung example na pinakita niya. And sabi niya, He is your example and you must follow in His steps. Pero ano yung mga hindi ginawa ni Jesus? Hindi niya ginawa. He never sinned, nor ever deceived anyone. Hindi po siya nanloko. Hindi siya nanlinlang. Wala siyang nilinlang. At sabi dito, siya yung example natin. At kung tinawag niya tayo to do good, ano yung mga wag nating gawin? Wag tayong magkasala pa sa mga tinalikuran natin, iniwanan natin. Wag na nating balikan yung old self natin. Okay? Yung lumang pagkatao natin, yung lumang buhay natin. Ano po yung inihingi natin ng repentance sa Kanya? Yung pinagsisihan natin, wag na natin balikan na pamumuhay. Ano pa? Do not deceive anyone. Ang sabi niya sa verse 23, He did not retaliate when He was insulted. Nakaranas po ba siya ng injustice? Yes, di po ba? Yung cross, sabi nga ni Brother Chris, hindi dapat siya yon. Pero nag-retaliate po ba siya? He carried His own cross. Ang ganda po na binasa natin ulit ito, pinag-aralan, at mineditate, hindi siya nag-retaliate. Hindi siya kailangang sigawan, hagupitin para buhatin niya yung cross niya. He did not retaliate. Ano pa? Nor threaten revenge when He suffered.
Kaya halimbawa po, gumawa tayo ng mabuti at tayo po ay pinagtawanan pa or ginawa ng masama. Sabi nga ni Brothers kanina, pwede nating sabihin na, ayoko na kasi niloko na ako, ayoko na kasi nilinlang ako eh. No, let us continue to do good. Sabi dito, we are called to do good even if it means suffering. Ano pa? So, he left his case in the hands of God who always judges fairly. Alam niyo po ba na ang buhay natin, pag binigay natin sa Panginoon, kahit yung mga injustice, ibigay natin sa kamay niya. Do not revenge, my friend. Amen. Let God do that for you. Can I hear amen? Amen. So tandaan natin, Jesus suffered for us. Ngayon na niligtas niya tayo, we believe in Him, we have repented of our sins, He called us to do good. God called us to do good. Tinawag ka ng Panginoon para gumawa ng kabutihan. Tinawag ka niya para maglingkod sa Kanya kahit may suffering. It is better to suffer for doing good than to suffer for doing evil. Amen? Jesus suffered for doing good. So lahat, mga anak, mga kabataan, mga bata, kung ginawa mo ang tama at pinagtawanan ka, okay lang ba yon? Yes, okay lang. Ituloy mo pa rin na gumawa ng tama. No? Nag-ayos ka ng mga laruan at ginulo ito, okay? Sabihin mo sa teacher, sa magulang mo, huwag mong suntukin. Ituloy mo ang pag-aayos ng laruan. Sabihin mo sa nakatataas sa'yo. Sabihin mo sa ate or sa kuya. Lahat din po tayo. Walang recognition sa work, ituloy natin ang pagtatrabaho. Hindi yung sabihin natin, hindi naman ako nare-recognize dito, iuwi ko na nga itong rice cooker ng office. Iuwi ko na nga itong isang plastic ng tissue dahil di naman ako nare-recognize. No, do not revenge. Do not retaliate. Amen? Continue to do good. Let us all bow down our heads. Let's pray. Father, thank you for suffering for us. And thank you for the calling sa purpose na binigay mo sa buhay po namin. Holy Spirit, give us the power to obey you, to do what is right and good and just in your sight, Lord. Dahil yun ang panawagan mo sa amin, even if it means suffering, oh God. Help us to glorify your name in our lives. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Amen. Okay, hold your bread. Okay, meron po lahat ng bread. And repeat this prayer after me. All children, meron tayong bread. Yes. Lord, Lord, this bread represents your body broken for me. You offered your body to God you offer her to body save me to save from all unrighteousness and heal me heal from all my from diseases. all my diseases. Because of what you've done, Because of what you have I am done, saved. I am saved. I am healed. I am healed. I am set free. I am set You free. are my Savior, You are my my Savior, God and my King. my God. Amen. Lord, this cup Lord, this cup represents the new covenant represents the new covenant in your blood. in your blood. You offered your blood to God You offer your blood for me for me to cleanse me to cleanse from all sins From all that sins leads to death. that leads to Thank death. you Thank you for washing away my for sins, washing away making me pure and holy, making me pure so that and I holy, may serve you, so that I may the serve living you, God. the living God. Amen. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. At the cross, at the cross, at the
the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Lord, for your blessing. Thank you for the salvation and for all you've done in our hearts today. We glorify your name. Give us success, protection, and guidance all throughout the week. Empower us, Holy Spirit, to be the salt and light in our communities, Lord, workplaces, schools, oh God. Thank you, thank you. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. palapan po natin ang Panginoon. God bless you.